na parang wala siyang ginagawa. Ano ba? She's just asking me some questions about schoolwork. Tsaka, wala kang reason para magselos. Ikaw ang mahal ko. Mahal? Okay, let's talk about mahal. Mahal ba yung inuuna makipag-basketball tsaka makipag-inuman with friends kaysa sa akin? Alam mo, Brian, bumabalik ka na naman sa ugali mo last year eh. Kung may problema ka, pwede ba sabihin mo sa akin? Anong gusto mo? 24/7 mo ako kasama? Siyempre, I need some time with my friends din, di ba? At kailangan ba, lahat ng nangyari sa buhay ko, malaman mo? Natural, eh. Girlfriend mo ko eh. You need time and space alone. Is that it? Fine, then let's just start now. Fiona? Hay nako! Hindi ko talaga maintindihan mga lalaki. I hate guys. They're so insensitive. Ano ba? Siyempre naman, siyempre. Iba-ibang dahilan. Siyempre, minsan pag depressed ka, gano'n. Ano ba? Kasi ano yan eh, kailangan ilabas mo yan eh, di ba? Mahirap pigilan yan eh. Kasi kailangan kahit paano regular mo na ilalabas. Kasi mahirap yung bigla ka na lang puputok eh. Hindi, kalokohan yun. Kasi lahat naman ng tao umiiyak eh. So, kalokohan yun pag sinabi mong yung, ito lalaki to kasi macho to, hindi umiiyak. Hindi totoo yun. Kasi mas macho ka kung mas pinapakita mo kung ano yung nararamdaman mo. Bihira. Baga piling-pili lang talaga sa mga importanteng kaganapan sa buhay lamang. Oo naman, sobra. Number one, syempre heartbreak, di ba? And feeling ko naman, boys are as equally as emotional as girls. Pero kami mas hindi lang namin pinapakita. Pero deep inside, ganun din nararamdaman namin. Kasi ang dami na kasing mga ngayon eh. Mga babaeng manloloko ngayon. Hindi na. Iba na ngayon, iba na yung panahon ngayon. Dapat mas expressive ka at mas totoo ka. Yun ang mas na-appreciate ngayon ng mga tao. Kung gaano ka katotoo. So kung totoong naiiyak ka, okay lang, ilabas mo. Personally, ako ay cry pag kunyari yung nakipag-break sa akin. Yung girl, o kunyari nag-break kami dalawa, naiyak ako. Kasi totoo naman pag nagmahal ka ng tao, diba? Masakit pag umalis sila. Actually, hindi. It takes more of a man to express his feelings. Kumbaga, ibang klase ang tapang ng lalaki kung kaya niya ipakita ang emosyon niya. Yun. For girls. At saka may some reasons naman, di ba? Siyempre, bato ka naman pag hindi ka umiyak. Ay, hindi po. Kasi ako naman, di ko naman titinan yung opinion ng ibang tao. Basta ako, feel free ako sa ginagawa ko. Emotion ko, kasi keeping ko sa mababa ang pakiramdam ko, atakihin pa ako sa puso, mabuting inilalabas ko yung problema. Mas masarap, di ba? Oh, girls, hindi niyo pa ba nafe-feel ang Christmas dito sa set natin? I do! Look up! Christmas lights on the table, not on the tree. Kasi first episode natin to for the month of December. That's right! Going back to the issue. For my Christmas eh. Sabihin ko lang na malapit na magpasko. Going back to the issue. Yan pala lalaki umiiyak. Oo, ito yung ang dami mga sumagat ng yes sa interview, diba? Oo naman, no? Ano ba? Mga tao din sila may feelings. Eh, ano nga ba ang iniiyakan talaga ng mga guys? Kasi syempre, hindi naman sila kasing sensitive natin na makapanood lang tayo ng isang touching movie sa sinan. Eh, humahagulgul na tayo agad, diba? Uy, ano ba? Hindi ah. Marami kaya akong guys na kilala na umiiyak sa mga touching and inspiring movies. Okay. Totoong guys, hindi bading, okay? Real men. Di mo ba kayo nakakita ng lalaki umiiyak? Ako nakakita na ako. Ikaw, hindi na. As in, tumutuloy, hindi pa.
Hindi, kasi feeling ko, boys, di ba, feeling nila, happy, ganyan, Yun yung personality na binigay ng society sa kanila eh. So kahit sa emotions nila, composed pa rin sila. Nasa loob lang. Pero alam mo, may feel mo that they're crying inside. Tapos nagluluha lang yun. Tsaka wait lang, kasi feeling nila, di ba, pag umiyak ka, or something, crying is never something. Ikaw, what do you think about guys who cry? Well, for me, I think guys who cry, it's just natural. I've seen a couple of guys cry already. I've actually made a couple of guys cry already. And it's not, yun nga, as you were saying, it's not like they're showing a sign of weakness. It's just, siguro, if you're around a guy who's comfortable enough with you and who's open, siguro hindi na siya mahihiya to let the tears flow. Siguro, na-feeling ko siguro hindi lang tayo sanay, tsaka di ba conscious lang tayo sa differences natin. Kasi di ba iba tayong gender eh. Tsaka may stereotype na yung guy stuffy, tapos yung mga babae softy. Parang Sobrang sensitive lagi ng mga babae. yan. Oo nga. Sinabi mo nga, di ba? Men are from Mars and women are from Venus. Ibang-iba talaga sila sa atin, no? Ba't kaya sila ganun? Masyadong reserved na yung pag-iyak nila, tabu. Sinabi mo pa. At Rima, hindi mo ba sinasagot yung question ko? Ikaw mas alam dito eh. Ano ba talaga iniiyak ng mga guys? Well, lahat yan sasagutin natin ngayong hapon. I'm Bettina. I'm Rima. I'm Bianca and this is 3R! Ray, konting understanding naman mo. Ay, I bet ang sarap ng tulog nun ngayon habang ako, eto, hindi makatulog at naiiyak sa nangyari sa amin kanina. I bet never pa akong iniyakan nun. Hindi pa to ata mga guys eh. Mga insensitive talaga. Di mo pala maintindihan ng lalaki, ha? Well, paiintindi ko sa'yo. Channel 11. Gusto niyang magbagong buhay, pero dahil sa kanya, Magsistayan, sino mag-goodbye, magkakaalaman na.
Sa hirap ng pyesa, hanggang ngayon, hindi makuha ng mga anak ko. Yung tinuturo kong todo, kaya ako naiyak. Hanggat kasama niyo yung magulang niyo, sabihin niyo na mahal niyo sila. Bigyan niyo kami ng pagkakataon na mahalin namin naman kayo talaga. Nakalupog kami sa baha, parang sardinas. Okay. Tapos nagtitingin na lang kami, tapos nag-iiyakan kami. May best friend ka rin ba, gaya ni Roda? Best friend? Sam, ang best friend. Pag may baon siya, hahatian ka niya. At sino itong bagong salta? I'm looking for Douglas. George! Si George pala, ang balikbayan best friend ng tatay nila. Best friend ba talaga sila? O, 2,000 ito ha. Mas may 2,000. Repair mo. Wala na, naubos mo na yung pang-tuition ng mga anak ko. Walang makakasira sa samahan ng dalawang yun. Iloko mo talaga ako. Sorry na. Ito na kaya ang wakas ng pagkakaibigan ng dalawa? Ngayon lang kami nag-away ng ganito. Mas malapad yung kamay ko. Pwede mong iyakan. iRobot, ngayong Sabado alas 7 ng gabi sa QTV Channel 11. Hindi, okay na ako. Mabilis akong makarecover. Masakit ba? Gladys, Jose, Wally, H. Trio. Over! Tuwing Lunes alas 8 ng gabi sa Channel 11 QTV. Hello? Hello, Ali? Ano to? Ali, si Fiona to. Ha? Fiona? Ba't kaya ang boses mo? Medyo napapaos kasi ako ngayon eh. Ali, I have a problem. Kailangan ko yung tulong niyo ni Mara. Can we meet up later? Okay. Tsaka favor naman, oh. Pwede ba ikaw na lang tumawag kay Mara? Sure. Fiona, okay ka lang ba? Believe me, Ali. Hindi. Ano ba nangyari kay Fiona? Ba't bigla yata nagpatawag ng General Assembly? Basta sabi makipagkita daw dito. Alam mo, may weird nga sa boses niya eh. Baka may sakit. Girls, tulungan niyo ako. Pagising ko this morning, ito yung tour guy. What? Mara, Ali, si Fiona to, yung kaibigan niyo. What? Uy, pwede ba wag kang magloko ah? Hindi ka nakakatuwa. Ali, I'm telling the truth. Hindi mo ba naaalala? Tinawagan kita kanina umaga. Di ba sinabi ko sa'yo? Oh my God! Bakit ganyan ang boses mo? Teka, nasaan kaibigan namin? Papapulis kita. Girls, can you please let me explain? Ako si Fiona. O sige, I'll give you proof. Ali, di ba ikaw ang dami-dami mo mga hot pink na gamit na nakatago sa closet mo? Di ba meron ka pang hot pink na accessories, tapos mga hot pink na bed? Tapos ikaw, Mara, aminin mo, di ba araw-araw mo pa tinitignan yung friends or account ng ultimate crush mong si Mac? Paano mo nalaman yun? Kasi ako nga si Fiona. Yung kaibigan niyo. Hindi ko alam kung paano exactly nangyari. Pero pagising ko kanina umaga, ganito na ako. Girls, tulungan niyo ako. Anong gagawin ko? Ano yan? Kawawa
ka naman. Ay, oo nga. Paano ba masasolve tong mystery na to? Medyo ginagabi na tayo at nilalamok na ako. Wala pa rin nangyayari, ha? Ay, Fiona, ang boyfriend mo papalapit. Hello, girls. Franz, pare. Mike and the rest of the wedding of the basketball coach. Halina. O sige pare. Sige, pare. Girls, ang gagawin ko to? Sumama ka na muna para hindi ka pagputa. Hindi na mag-isip na. Halika. Halina. Alam mo, bugbog katawan nito ni Fiona. Ay, ni... Fiona? Franz. Fiona, nalilito na ako. Oh, kala ba kasama mo si Franz? Oo, nasa locker room siya. Palabas na. Oh, tol, basta. Saan na, Mike? Ready ka na bang matalo ulit sa amin? Okay lang yun, tol. Kahit na ilang beses man akong matalo sa laro natin, eh hindi naman ako natatalo sa girlfriend ko. Hindi kaya mo. Oo nga eh. I just can't seem to win with Fiona. I love her, but sometimes she just doesn't understand me. And I can't understand her. Tama na yan, simulan na. Franz! Hoy! Bakit mo tinulak, boy? Si Brian! Tol, dahan-dahan lang. Laro lang to. Sorry, pre, ah. Medyo na-carry daw yun. Pare, pasensya. Alam mo kasi, pare, dapat di mo dinadala dito yung problema mo sa love life. Ayan tuloy. Baka mamaya, pati naman kami, mapatay mo yan dahil sa galing mo sa paglalaro. Tama na nga sa tat. Game na! Marami. Isa doon ang paggawa ng mga activities like, for example, ang boxing. Para sa mga musicians like ako, drums. Yung iba, jogging. Basta anything physical or anything that involves your emotions, your feel. Usually, para ma-release yung tension namin, we go out, then, drink. Pa-release ng tension ang guys, depende kung anong klaseng tension, pero ako ako yung tipong I walk back and forth, ganyan. Tapos yung malalim ako maghinga, yung deep breaths, ganyan. Pamparelease ng tension. Siguro yung nagre-relax lang sila, tatataloon. Tapos minsan, syempre, salita ng salita. Ganun. Gimmick, lalabas with friend, maglalaro, basketball, or ka-counter, mga ganun. Ako, pamparelease ko ng tension, nagre-relax ako by watching movies, DVD, tapos playing video games. At nandun lang ako sa kwarto ko, mag-isa ganun. Ako, wala lang. I just talk to someone na matinong kausap. Hindi, alam mo yun yung ka-wavelength ko, yung pwede kong pag-sharean. Kung may gusto akong ilabas, siguro I play basketball, or I go to the beach, or I travel. Madami naman. Or minsan, punching bag. Bar hopping, hanap boys, hanap girls, hanap girls, yun lang, paligid station. This coming Sweet Sama-Sama...
talaga ako dun sa boys locker room. Sige na. Kasi ikaw ayaw pa sumama sa amin. Para makahanap na tayo ng way para may balik ka sa dati. Naisip ko kasi, girls, kung sasama ako sa kanila, yun na yung chance ko para malaman kung ano ba talaga inisip ni Brian, di ba? O kung may problema ba siya, o kung basta kung ano man iniisip niya. Sigurado ka ba dyan? Tawagan mo na lang kami, ha? Okay? Uy, Mag-ingat ka, boys locker room yun. Thank you talaga sobra. Thank you. Good luck. Oo nga, good luck. Ang mata mo. Bye. Ano gusto ko sumama? Ano ba? Naiwan kasi yung sa akin sa bahay eh. Uy, thanks pare. Seryoso ka ba parang nag-lotion ka? Hindi ba pang babae lang yan? Di mo ba alam? Di na uso yung pambabae lang, panlalaki lang ngayon. Yung mga babae nga nagpapantalon eh. Ibig sabihin, tayong mga lalaki eh. Di ba tayo dapat gumamit ng lotion? Ay nako pare, masanay ka na dyan kay Mike. Nagpupunta nga yan sa parlor. Oo! Manicure at pedicure. Oy, okay ka na. Nagpapalinis na ako ng kuko, no? Saka, gusto yata ng mga girls yung mga lalaking malilinis. Sira ka talaga. Kaya hindi kaya pagkamalan kang... Bakla! Hindi, no? Grabe girls, no? Iba na talaga yung panahon ngayon. Biruin nyo yung mga lalaki, vain na din. Yes, gone were the days kung saan babae lamang ang tanging nila lang na nagpapahid ng lotion. At can you believe it? Papagawa na rin sila ng kanilang manicure at pedicure sa parlor. Yan ang tawag nila? Wait, anong stand niya about men being vain? Ako, una. Okay lang. It's about time na mag-ayos-ayos nga sila, no? Kasi aminin natin yung ibang mga lalaki, di ba? Bango. Tugyo. Pero di ba, parang nothing's wrong with being clean naman. Yes. A bit vain. Kasi, di ba, part 3 yun eh. Tsaka isa yun sa matitignan ng babae kung malinis sila lalaki sa katawan. Just don't overdo it. Sobra. Vanity can also mean hygiene. Yes. Right? And for me naman, you know, if you have a boyfriend, if you have a close guy friend, pwede rin siyang bonding time. Di naman, parang girl thing yun. Kaya nga, there are some guys naman who will go out of their way to make their girlfriends happy, di ba? Kung kailangan, kung kailangan ng girl lang kasama, samahan. Siya din try doon siya ng foot spa. O, di ba, date? O, parang, gano'n na talaga, try mo, open your mind. Hirap tanggapin na ang lalaki ngayon sumasabay na sa vanity ng babae. Kaya nga eh. Ano ang tawag doon? Metrosexual. Yeah, I mean, I spend like crazy on my clothes. I have this gigantic closet that's a huge section of my yearly income goes to just buying stuff for my wardrobe. So it's a sickness, actually. My definition of a metrosexual is it's a very loose one. It's somebody who, it's somebody who takes care of himself in terms of health, hygiene, and I guess the clothes that he wears. So, yeah. For me, between a vain guy and somebody who's a metrosexual, vanity naman. I mean, kasi metrosexual for me is pang-aalaga lang ng sarili. It's really just about taking care of yourself. Vanity, that's something entirely different. For me, that's something negative. It's got something to do with arrogance and yeah, maybe an excess of taking care of yourself. You're taking care of yourself too much, you know what I mean? Yeah. What do I notice? Ako kasi, like, in terms of my, well, I guess, you know, what you call metrosexuality, it's really just, I go to the gym a lot, yoga, tai chi, I play basketball every week, badminton.
And then I like dressing up and stuff like that. But then with the hardcore metrosexuals, I know they're into cosmetics. I mean, there's from what I know, there's a huge boom in Asia regarding men that use makeup. Even in the States, and there are a lot of straight men that use makeup nowadays. Ganyan. They have facials, they go to the derma a lot, they go to the spas. I don't really do those things. Like the extent of my pang-aalaga ng sarili is really just dressing up and really just making sure that I always cut my nails, always clean my ears, stuff like that. So my daily routine. Well, okay, I go to the gym every day. I run like crazy. I lift weights. I do yoga. I do tai chi. A bit of Pilates. I play basketball every Tuesday. Every Thursday I play badminton. To get the blood rolling, I play poker like 3 times a week. Yeah, that's about it. And then I spend like crazy on my clothes. I have this gigantic closet that's a huge section of my yearly income goes to just buying stuff for my wardrobe. So it's a sickness, actually. Like I said, like the makeup thing for guys, that's not exactly my thing yet at all. But the only thing I usually use is to take care of my skin is a facial cleanser. That's it. Like I use Proactive, which is for me the best product on the market just for taking care of the skin. That's about it. I guess for guys that want to look good in terms of clothing, buy magazines, man. GQ has to be your best friend. GQ has to be your best friend. It's like, just to get some ideas and like how to dress up. Let's say if you're totally clueless. And then I guess just take samples from there. That's about it. And then, take care of your body, man. Do a sport always, at least just so that you don't just keep, getting larger and keep, just so you don't keep getting, fat or anything like that, diba? Take care of your body kasi it's important. It's important to be healthy. Pare, nakita mo yung pinakabagong Honda Civic? 6 0 to 60. Okay ka lang, pare? Ba't parang tahimik mo? Pare, wala. Antok lang kasi ako. Pero sige, uminom pa kayo. Huwag niyo akong alalahanin. Pare, nakita niyo ba yung new student sa college natin? Grabe, super hot. Si Alex. Oo nga eh. Pero mas type ko talaga beauty ni Jenny, pare. Sus, beauty daw, oh. Baka ibig sabihin mo, bumpers. Ikaw, Bri, sino ba type mo babae? Si Fiona lang ang tinitingnan kong babae sa school, no? Teka lang, huwag mo nga kami lokohin. Yung isang araw lang sabi mo, crush type mo si Maui. Si Maui Taylor? Oo, siya yung type ko. Corny mo naman, pare. Kala ko ba naman si Maui na nag-nursing? Cheers, pare, cheers! Interests, same interests. Usually. Kumbaga, tungkol sa mga bagay na mahilig nilang gawin pareho. Tapos pag nagkakasundo, saka sila magkakwentuhan about that topic. Usually ganun. Usually, Usually, pag wala yung girls, pinag-uusapan namin girls. Yun yung honest sagot nun. Pag walang babae, yan, kunyari may kausap mo yung babae. Pag alis ng babae, parang ganda-ganda niya. Yung ganon. Kasi mga kakasama ko, very sports-minded sila. Mga yun, golf, isang basketball, isang taping, Isang pinag-uusapan. Siguro wala. Mga maliliit na bagay din. Mga maliliit na bagay. Kunwari, sinong nanalo naman? Nung NBA game. Sino yung Teka. I'm gonna give Fiona a call. Teka. I'm gonna give Fiona a call. Hindi. Wag. Para baka natutulog na yun. Tignan mo, late na eh. Baka natutulog na yun. Oo nga. Cheers. Pare,
nagawa mo ba yung paper? Na-due sa Monday. Doon sa class ni Mrs. Marquez. Teka. Wait. Si Marquez? Oo. Sino si Marquez? Oo. Wala yung pare, sisiw yung teacher na yun. Konting bola lang, ayos na yun. Okay ka lang ba? Kasi nabanggit lang yung pangalan ni Miss Marquez. Nagba na itsura mo. Siguro, may gusto ka kay Miss Marquez, ano? Sira ka talaga, Michael. Hindi ano? Pare, bakit parang lungkot mo? Oo nga, pare. Ilabas mo yan. Naalala ba yung nangyari kay Jake last year? Joey! Go, Joey! Idol! Woo! Pare, okay ka na? May problema ba? Wala to. Sige na, pare. Sabihin mo na. Para ka namang iba dyan, eh. Sinabi na akong wala eh. Sorry, kailangan ko na umuwi. Sige, bukas lang ha. Ingat, Stol. Problema nun. Nakakasa na. Stol. Oh, bakit? Bakit, Tol? Pare, wala na si Jake. Nag-suicide siya kagabi. What? Kasama natin siya kagabi ah. Oo nga, pre. Hindi na dapat mangyari ulit yung nangyari kay Jake last year. If any one of us got a problem, say it now so we can help each other. Tama. Pare, bigla ko lang kasi naalala si Angel. Kaklase ko siya sa class ni Marquez. Bakit? Anong nangyari sa'yo ni Angel? Naumpug at iniwan ka na? Jason, ano naman nangyari? Wala na kami. Bakit hindi mo siya kausapin? I'm sure miss ka na rin mo. Galit kasi sa akin yun eh. Ba't pinagseselosan sa kaklase natin? Nagtanong lang naman sa akin yung girl. Kasi ako lang yung kakilala niya sa class natin. Alam nga naman, nag-desert ako. Para hindi ko kasapin ng girl na yun. Eh, baka naman pinaflirt ka niya. Hindi naman, oh. Malambing lang talaga yung girl na yun. Naku, alam mo, kaming ang mga babae, alam talaga nila kapag kailan pinaflirt ng ibang babae ang boyfriend nila. So baka pinaflirt ka talaga ng babae, hindi mo lang napapansin. Hindi naman siguro magagalit yung girlfriend mo na walang dahilan, di ba? Diba? Ganon. Sige, try kong kakausapin si Angel. Thanks, pare. Siguro kaya din nagsiselo si Fiona Kayan. Worst case scenario would have to be death of someone they're close to, something that bruises their ego, yung mabigat talaga sa feelings nila na minsan apektado na ang kanilang pagkalalaki. Those would be the situations. But still, because culture dictates na you should not show your feelings, ang galing-galing pa rin nila to give the women or to give other people the runaround. For us psychologists, we would recommend na when you have problems, don't bottle it up inside.
Kasi if you do that, it would cause internal stress. And you know what stress can do. Kung hindi mo ma-deal tong stress na ito, it could carry over as a physical stress. It would cause heart disease, peptic ulcers, migraines, tension, headaches. I would advise na allow guys to vent their emotions. Okay, hindi nila papakita emotions nila in public. Probably, they'll just retreat, okay? Cry, which is a very healthy outlet for them to vent out their emotions. Is the saying, boys don't cry true? Actually, this is a fallacy. This is a myth. These are statements coming from people who are very masochistic or probably who are too proud na too insecure to admit to themselves na boys shouldn't cry. But actually, is it true? No, it's a myth, it's a fallacy. So I would like to demystify that. What is true is true men cry. This portion is brought to you by Kotex Pads and Liners. Ouch! Aray! Bianca, ano bang ginagawa mo? Parang ipit na ipit ka at hirap ka na dyan. Oo nga. Uy, ano yung pinagagawa mo? Kasi, dream ko maging gymnast. Kaya tinatry ko muna mag-stretching. Parang, sigurado ko ba tama yung ginagawa mo? Di ba parang, ba't ganun? Oo nga eh. Tanong, sino mo? Bianc, magpaturo na lang tayo. Sige. Sige, tara. Paturo ba tayo? Ha? Tara, Bianc, paturo na tayo doon. Saan? Kanino? Yes, sa kanya. Halika na. Ito ba ako? Sige na. Eh, Coach, si Bianca po. Bianca. Hello po, ako po yung gustong matutong gymnastics. Siya si Coach Boots T ng National Team ng Rhythmic Gymnastics. Hello po. Meron lang po kami question sana sa inyo. Like, kasi po ako, I'm already 19 years old, so I was wondering, medyo late na ba for me to learn how to do gymnastics? Ilang taon po ba kayo na natuto kayo ng gymnastics? Actually, you can start as early as 5 years old. Depende yun sa bata eh. Layo po sa 5 years old. No, but you know, ang pinakaano talaga, kasi ang gymnastics have many discipline, ano? And rhythmic, mas mahaba yung mga athletes na can hang on to this. Kasi meron kami mga world champion, 28 years old na, may mga anak pa. Wow! Yung sa pag-gymnast, di ba mahirap siyang, yun nga, discipline, tapos yung pag-practice. How many times a week ba dapat regular na nag-training? We practice every day. Monday to Saturday. Game, magpaturo tayo ng basics kay Coach. Tara, tara. Okay, this is the ball, no? It's not an ordinary ball. Hi! Alam niyo girls, pag nakakita ako ng mga gymnast, napapa-wow talaga ako. Kasi imagine ako combine nila yung strength, yung grace, yung patience para ma-master nila yung sport. I agree with that, ah. And alam niyo yun, you will always see them the gracefulness that we all want to have. Kahit na siguro masakit o mahirap yung ginagawa nila. Or kahit may period, ha? Tumbling sila ng tumbling. Walang stop, non-stop. Isa lang ang masasabi ko dyan. You don't have to be a gymnast to have that girl power in you. Because every girl who believes in what she can do and does it her best will always be a K-Girls! This portion was brought to you by Kotex Pads and Liners.
Mara, Oh. sorry, medyo nalito ko ah. Hoy, sino ka? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kamusta ang pagiging lalaki? Ha? Ano sinabi mo? Ikaw may gawa sa akin ito? Ibalik mo na ako sa dati, please. Please. Madam, balik mo yung kaibigan ko sa dati niya, please. Huwag mo na ulit sa babae. Ngayon ang bait-bait mo sa akin? Eh, kagabi nung nabangga mo ko, hindi ka man lang nag-sorry? Nabangga? Mag-sorry ka. Hindi naman ka napansin kahapon eh. Mag-sorry ka na. Sige na, please. Balik mo na ako sa dati, please. Sorry. Ano, naiintindihan mo na ba mga lalaki? Anong ibig mo sabihin? Yung ba dahil ako ba ginawa mo ako ganito? Balik mo na ako sa dati, please. Ayoko na maging lalaki. Sorry ka na kasi. Sorry. Sige na nga, teka. Oh, teka. Ay. Ano ay? Eh, hindi ko nadala yung counter spell ko eh. Ha? Sensya na ha. Next time. Manang. No! 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 Hello, Brian. I'm sorry how I acted kahapon. Can we meet up later? Sure. Sorry din wala akong masyadong time para sa'yo this past few days. Kasi Okay lang yun. Thanks for understanding, ha? No prob. I understand. Tsaka alam mo, Brian, pag may problems ka, pwede mo naman sabihin sa akin eh. You know, I can also be a good friend, not just your girlfriend. Yes, Dee. So I'll see you in an hour? Yep. Hey, Fiona. I love you. I love you too. Bye. Kung para sa ating mga girls ay important ang shopping at kakikayan, ganon din ang computer games at sports para sa mga guys. Kaya girls, bigayan lang ang kailangan. Girls, try to avoid crying during fights because most boys think it is a form of blackmail. Girls, huwag niyo nang pagselosa ng mga friends ng boyfriend ninyo. Malay nyo, magkaroon kayo ng problema ni boyfriend. Yung mga friends na yon ang makatulong pa sa inyo. Girls, don't try to fix your boyfriends. Nako, maniwala kayo sa akin. Hindi talaga yan mag-work. Wait for them to ask for your help. Ayaw kasi nila na feeling useless sila. Girls, what did you learn? Or did you learn anything? Yes, teacher. What? Ano, na magkaiba talaga ang girls and boys. Yeah. What else? You? Ako, syempre na-experience ko first hand. A boy today, di ba? Yes. Hindi lang ako nagbihis lalaki kundi I also acted like a guy. So, syempre, Akala ko naging lalaki ka talaga. napansin ko nga na medyo weird nga from a guy's point of view na meron kang nakikita mga ibang lalaki rin na doing things that are sort of feminine. Respect those differences. Magkaiba talaga ang boys and girls. Tanggapin na lang natin that they're more reserved than us. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila umiiyak. May feelings din sila. Tsaka relax. Huwag naman magalit agad kay Boylet kapag hindi mo siya maintindihan, di ba? Yes. It won't hurt to try to get to know him a little bit more. You may not understand him completely right away, but it's still a step closer to a misunderstanding-free relationship. And respond, girl. Alam niyo, hindi lang tayo mga babae ang nahihirapang intindihin ng mga lalaki. The feeling is mutual. Malamang pati sila, may times na hindi rin nila madekode ang ugali at actions ng babae. Kaya kung ako sa inyo, if you have misunderstandings, the best thing to do is to talk about it.
I'm Bettina. I'm Rima. I'm Bianca, and this has been 3R! Trier would like to thank the following: the East Digital Photography Team, General Manager Mr. Anthony Magana and Mr. Gerald Cleofas, the Marketing Manager, and of course, Bodyworks, Miss Jackie Jaime, the Sales Supervisor. 3R would like to thank Mr. Dondi Santos, Marketing Assistant, Frontera Verda Tiendecitas. Sikat Couture and Alterations by Katrina C., Unit 103, Doña Consolacion Building, 122 Jupiter Street, Makati, 890-4280 or 0922-487-3502. Or visit http://sikat.multiply.com. c_cat_couture@yahoo.com.ph. Thank you, Unica Iha Green Hills. homemade air conditioners and appliances. Thank you, Mike Ochoa of Punch Out Elorde Gym. Yung mga lalaki ba, kailangan ba, hindi ba sila? Masyado nang wala kang baka. Ano ba? Ibalik mo na ako. Ano problema mo? Time out. Dapat nagmamakaawa siya sa akin, di ba? Fiona? Ang galing! Aray! Iba kami na reaction kasi siya ako umay. Hanggat kasama niya yung magulang niyo, sabihin